Binawi ng Securities and Exchange Commission o SEC ang corporate registrations ng dalawang construction company na pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon sa SEC, kanselado ang Certificate of Incorporation ng St. Timothy Construction Company o Corporation at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Dahil yan sa pagsusumiti nila ng pekeng beneficial ownership information. Matatanda ang sinabi ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na siya ang owner at officer ng St. Timothy at St. Gerard. Pero base sa SEC records, hindi siya nakadeklarang beneficial owner ng mga kumpanya. Pinagbabayad din ng dalawang kumpanya ng tig 2 milyong pisong multa. Sasampahan naman ng deportation case ang dayuhang importer umano ng mga luxury car ng mag-asawang Diskaya. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Land Transportation Office o LTO na inaresto nila ang dayuhan noong November 27. May impormasyon umano ang LTO sa patong-patong umano nitong paglabag, kabilang ang paggamit ng peking pangalan sa kanyang record sa LTO. At kapag napatunayang guilty sa kaso ang suspect, maharap siya sa deportation at ipapa-blacklist din. Magpapasko na pero hindi pa rin dumarating ang ilang balikbayan box na ipinadala gamit ang isang courier service, kabilang ang ilang mahigit 1 taon nang delayed. Kaya ang mga OFW na nagpadala gusto na magsampa ng kaso. Nakatutok si John Consulta. Ubos na ang pasensya ng mga OFW na sinamahan ng Bureau of Customs paano'y delayed na ang kanilang mga balikbayan box nang mula 5 buwan hanggang mahigit 1 taon. Ang ilan, sila pa raw mismo ang nagpadala nang nagtatrabaho pa sila abroad pero nauna pa silang dumating sa mga ipinadalang gamit. Ang storekeeper na si alias Hans, nangangambang expired na ang ilan sa mga nakalagay sa kanyang 2 balikbayan box, habang si alias Lea, siyam na kahon daw ang ipinadala sa Pilipinas noon pang 2024. Pero bakit hanggang ngayon, bakit nagkakaganito? Talagang disappointed lahat ng mga OFW. Sakit sir, kasi ang dami nun Tapos until now, di pa namin makuha. Inirereklamo ng mga OFW ang isang courier service na nakabase sa Makati na di raw tumupad sa paghahatid ng mga pinaghirapang balikbayan box. Ayon sa Bureau of Customs, 10,000 Pilipino ang tinatayan nilang apektado ng nakatenggang libu-libong balikbayan boxes na nakalagay sa mahigit 100 containers na pinabayaan ng nasabing courier service. Porsigido silang tulungan ang mga OFW para kasuhan ang kumpanya. Gusto nilang mag-file ng kaso ng large-scale estafa, in relation to economic sabotage. Itong practice na to ay matagal na, kaya sa tulong ng NBI naniniwala kami, mabibigyan natin ng agarang aksyon yung pong dulog ng mga kababayan natin. Ibinigay na sa NBI ang salaysay ng mga biktima para masimulan ang investigasyon at pagkasampa ng reklamo. Tiniyak ng NBI na tututukan nila ang kaso. Priority natin to. Ibigay natin sa 1 o 2 unit. Tama na, paimbestigahan na natin kaagad. And siguro we could prepare for their statement takings. Wala pang pahayag ang inirereklamong kumpanya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Paskong Pasko na ang maraming pasyalan sa bansa pero higit pa sa decor ang na-enjoy sa ilang lugar. Sa Zamboanga del Sur, may libreng carnival rides na, may libreng e-trike pa. Habang sa Batangas, tinig anghel ang mga kumanta ng Christmas carols. At nakatutok si June Veneracion. Naging makulay ang isang pasyalan sa Candon City, Ilocos Sur dahil sa samot-saring palamuting pamasko. Ang tema, Christmas Candyland, napatok hindi lang sa mga bata, kundi pati sa mga young at heart. Perfect sa mga mahilig mag-selfie ang decors, kaya naman talagang dinarayo ng mga pamilya at kahit magbabarkada. Nagliwanag din dahil sa LED lights ang labas ng isang simbahan sa Bayumbong, Nueva Ecija. Ang Christmas Village, meron pang higanting parol sa gitna at may curtain of lights din. 3, 2, 1! Pinailawan na rin ang Christmas display sa labas ng City Hall sa Balanga City, Bataan.
Ang paligid ng plaza na puno ng Christmas tree, arko, bituin at iba pang palamuti. Higanting Christmas tree naman ang tampok sa Cavite City. Kasabay nito ang fireworks display. At mga performance na nagpahanga sa mga residente. Nagliwanag din ang kalangitan sa mataas na kahoy sa Batangas dahil sa fireworks display. Kasabay ng pagpapailaw sa Christmas tree sa harap ng munisipyo, meron ding choral competition para sa mga estudyante. Ang mga kalsada, animoy may tunnel of lights dahil sa mga pinailawang arko at iba pang Christmas display. Christmas is in the air na rin dahil sa Christmas displays sa Unity Park sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Enjoy ang lahat dahil sa mga kabataang nag-perform ng Christmas songs. Dinarayo rin ang libreng carnival rides, pati na ang mga e-trike na libre at pwedeng ma-enjoy ng lahat. Kung magutom sa pamamasyal, perfect din ang mga food stall sa mga mahilig mag-food trip. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mahigit 5 milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nadiskubre sa bubungan ng isang bahay sa General Trias sa Cavite. Ayon sa hepe ng pulisya, aabot sa 10 pakete ng hinihinalang shabu ang nasa loob ng nakuha nilang kahon. Kwento ng may-ari ng bahay, may narinig siyang kalabog mula sa bubungan kaya inakyat niya ito. Doon, nakita niya ang isang babaeng nagtatago pero dali-dali daw itong tumakas. Natagpuan din niya ang kahon na may lamang droga. Nalaman kalaunan na may isinasagawang drug bypass operation sa kanilang katabing bahay. Iniimbestigahan ito ngayon ng pulisya. Maagang pamasko para sa mga pensyonado ng Government Service Insurance System o GSIS. Tatanggap kayo ng cash gift na katumbas ng isang buwang pensyon o 10,000 piso. Depende kung alin ang mas mababa. Kabilang dyan ang mga nakatatanda, retired o pensioner na may disability, basta active ang status o kumpirmadong buhay as of November 30 at tumatanggap na regular o pro-rata pension. Otomatiko nang papasok ang pera sa GSIS ATM account ng mga nasabing pensioner. Nagbabala ang LTO laban sa mga isnaberong taxi driver na nagsasamantala sa dami ng mga commuter ngayong magpapasko. Sinita naman ng MMDA ang mga sagabal umano sa mga kalsada malapit sa mga mall. At nakatutok si Oscar Oida. Hindi na raw mabilang ng 68 anyos na si Aling Zenny ang mga pagkakataong naisnab siya ng pinarang taxi o pinababa kahit nakasakay na. Sabi ko, hati mo ako, dadagdagan ko yung, kung magkano yung metro, dadagdagan ko na lang, hindi ka matatalo. Hindi daw pwede. Sinakay niya yung katabi ko. Kasi, di ba, mukhang akala nila wala akong pera eh. Dahil batid ng uso na naman ang mga isnaberong taxi driver pag ganitong Christmas season o yung nagpapadagdag ng bayad, nagbabala ang Land Transportation Office o LTO. Pinagbabawal po yan. Kami po ay magkakaroon ng mga operation din against dyan. Isumbong po nila sa LTO para po kaagad namin maaksyonan. Depensa ng ilang taxi driver na nakausap namin, sa damian nila ng karibal sa mga pasahero. Gustuin man nilang magpakipot, di na raw nila afford maging choosy. Wala na kinikita, pili ka bang pili, sakay ka dapat sakay. Talo na kami sa pinapatay na kami ng grab sa mga motorsiklo. Wala na kaming dahilan bakit mamili pa ng pasahero. Pero pag pauwi na ko, dyan ako namimili din. O pag hindi ako pauwi, lahat, kahit saan siya, basta magkasundo kami sa kahit hanggang Baguio, hatid ko siya. Basta magkasundo kami sa presyo. Ang sinasabing kakumpetensya, mga ride-hailing app o TNVS. Pero kahit yan, may shortage umano lalo sa NAIA Terminal 3. Kaya nagpapatupad umano ng fare surge o pagtaas ng singil kung peak travel hours. Personal yang inalam ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, lalo't inaasahang mas marami ang biyahero
kung Kapaskuhan. Ang mga may sasakyan naman, bigat na traffic ang problema ngayong Christmas rush. Kaya sinuyod ng MMDA ang mga kalsada malapit sa mga mall na dagsa ng mga Christmas shoppers. Sa isang mall sa kanto ng EDSA at North Avenue, nagulat ang isang rider na natutulog sa motorsiklo nang gisingin ng mga tauhan ng MMDA. Pumarada kasi siya sa alanganing lugar. Pinalis din ng mga enforcer ang mga vendor na nagdenegosyo sa dapat sana'y daanan ng mga tao. Nahatak din ang ilang motorsiklong nakaparada ng alanganin sa ilalim ng footbridge. Sa mismong North Avenue naman, sinita ang mga vendor na animoy nagtatanggi sa ilalim ng ginagawang MRT-7 station. Nasita rin ang ilang shuttle service na nagsasakay ng pasahero sa bawal na lugar. Pinaghahatak din ang mga motorsiklong pilit talagang nagpapark sa bangketa kahit pa may nakapaskil na no parking sign. Halos 4 na truck ng MMDA ang napuno sa dami ng nahatak. Dumiretso rin ang MMDA sa mga alternatibong daan tulad ng Route 13 sa Barangay Pag-asa kung saan inubos ang napakaraming mga iligal na nakaparada. These are the areas that are yung papasadahan or dadaanan ng mga motorista, yung mga Christmas shoppers. So napaka-importante yan na maayos. Abiso naman sa mga bibiyahe simula December 9 hanggang 11 dahil sa mga araw na yan, tatama ang 3 araw na transport strike ng Manibela. Protesta yan sa umunoy harassment, sobra-sobrang penalty at mabagal na pagproseso ng mga dokumento. Sinusubukan pa naming hingan ng pahayag ang LTFRB kaugnay niyan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi naging madali pero marami daw na-discover at natutunang lesson ang latest evictees ng PBB Celebrity Collab 2.0 na sina Marco Massa at Eliza Borromeo. Ibinahagi nila yan sa chika ni Nelson Canlas. Hindi itatanggi ng latest PBB Celebrity Collab Edition 2.0 evictees na sina Marco Massa at Eliza Borromeo ang panghihinayang sa kanilang paglabas sa bahay ni Kuya. Tila kinapos daw kasi sila ng oras para mas maipakita pa sa mga manonood at kanilang kapwa housemates ang kanilang mga kakayanan. Kwento ni Marco, nung eviction night, tila nag-slow motion ang lahat nang tawagin ang kanyang pangalan. Late po siya nag-sink in sa akin. Nung lumalapit na sila, parang masaya pa ako ganyan. Tapos nung lumalapit sila na parang, eto na. Ito na yun. I have to leave the house. Po. Sa kabila niyan, naniniwala naman sina Marco at Eliza na kapwa nila naibigay ang kanilang best sa kompetisyon. So alam ko po sa sarili ko na siguro sa ibang aspect, hindi po ako nagkulang po talaga bilang housemate, bilang kaibigan, bilang Eliza. Na-improve ko rin naman po yung sarili ko sa ibang tao, lalo na po sa pamilya ko. Ngayong nasa outside world na, baon daw ng dalawa ang maraming lessons na natutunan nila habang nasa loob ng bahay ni Kuya. Nadiskubre ni Eliza ang ilang bagay na kaya pala niyang baguhin sa sarili. Ang hirap po magpapasok basta-basta ng tao po sa buhay ko kasi nahirapan po ako magtiwala. Ngayon hindi na po. Ayan po yung talaga yung natutunan ko sa loob ng bahay, to be strong po. Para naman kay Marco, mas natuto siyang humugot ng lakas mula sa mga taong mahal niya at mas na-rediscover niya raw ang kanyang sarili. Everything is a matter of perspective talaga. Kasi despite the hardships na pinagdaanan po namin inside, dahil po sa bonding namin, dahil po sa relationship na nabuo po namin, natutunan kong kumuha ng saya doon. Natutunan kong kumuha ng lakas po ng loob doon. Para kina Marco at Eliza, sino nga ba ang sa tingin nila ang mga last housemate standing? Heath and Miguel. Nakikitaan ko po talaga sila ng ganong potential. Ashley and Joaquin. As for Ashley, kilala ko naman na po talaga siya. And si Joaquin, hanga din po ako sa way of thinking niya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sinagot ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte laban sa komisyon. Ang sabi ni ICI spokesperson Brian Hosaka, kung iyon ang posisyon ni Duterte ay hayaan na lang siya. Malinaw naman daw ang mandato ng komisyon na imbestigahan ang maanumalyang government infrastructure projects at lahat ng sangkot dito.
Ipagpapatuloy raw ng ICI na gampanan ang tungkulin nito at tuparin ang mandato nito. Nagbabala ang San Lazaro Hospital laban sa umano'y gumagamit ng pangalan ng kanilang hepe para makapang-scam. Hinala ng isang ospital supplier na nakuha ng 10,000 piso ng scammer. Gumamit ng artificial intelligence ang scammer para gayahin ang boses ng opisyal ng ospital. Nakatutok si Von Aquino. November 5 nang may tumawag daw sa hospital supplier na si John Nakali na nagpapakilalang sekretary umano ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico. Ang nagpakilalang sekretary, ibinigay naman daw ang telepono sa nagpapakilalang Dr. Suplico na may alam sa kanilang mga transaksyon sa ospital. Parang sa amin naman po, alam niya yung lahat ng information niya. Pero maya-maya iba na raw ang request nito sa kanila. Meron daw kasi ngayong project si DOH, which is yun nga, yung nagko-collect sila ng funds para matulungan yung mga nasalanta sa Cebu. Ngayon daw, kinokontak nila yung mga suppliers ng nung bawat hospital para makapag-share para dun sa drive na ginagawa, fundraising na ginagawa nila. So kami po, para makatulong lang din kahit small amount, nagbigay kami ng 10,000. Tumawag daw ito ulit kinabukasan at nanghihingi muli ng pera. Kung pwede daw ba kami muna mag-abono ng cash na worth 50,000 kasi daw yung isang supplier naka-cheque pa yung pera. Tapos, once daw na na-encash na nila yung cheque, ibibigay daw niya sa amin yung cash, i-return niya. So, nung time po na yun, doon na talaga, parang nagduda na po kami. Hindi raw muna sila nagbigay ng pera at sa halip ay tumawag sa kilala nilang staff ni Dr. Suplico. Hindi naman na daw po niya talaga kilala. Tapos doon na po, na namin na may nagpapanggap nga talagang Doc Suplico. Napansin din daw nila na tila gumamit ng artificial intelligence ang mga scammer para gayahin ang boses ni Doc Suplico. Parang robot po na talagang scripted yung sinasabi niya. Kasi pag tumatawag siya, may katok pang 3 beses. Tapos sasabi, gusto po kayo makausap ni Doc Suplico. Tapos sasabihin niya sa amin, 5 to 10 minutes po may kausap lang sa other phone si Doc Suplico, ganyan. Tapos after 5 minutes, tatawag po talaga siya. Dahil sa nangyari, agad na naglabas ng babala sa kanilang website ang San Lazaro Hospital at kinausap din nila ang kanilang mga doktor at medical staff para hindi mabiktima ng modus. Masakit sa loob ko. Ang tagal kong inaalagaan ang aking pangalan. Sa isang insidente, madudungisan ang pangalan mo. Sinabi namin na ang hospital hindi hihingi ng pera para donasyon. Paglilinaw ng pamunuan ng San Lazaro Hospital, bawal at hindi sila nagsosolicit ng pera. Kung meron naman daw gustong mag-donate sa ospital, dapat gawin ang transaksyon dito mismo sa kanilang opisina. We need to issue a receipt for this donation. Kung may tumatawag sa inyo na nanghihingi ng pera ang aming hospital, hindi po yan totoo. Pati ang iba pang ospital tulad ng Tondo Medical Center at Jose R. Reyes Memorial Medical Center naglabas ng babala sa kanilang mga social media accounts at website laban sa mga gumagamit sa pangalan ng ospital at opisyal ng ospital para mag-solicit ng pera. Ganito rin ang nilabas na abiso ng ilang opisyal ng DOH laban sa mga gumagamit sa kanilang pangalan para mag-solicit ng pera. Pati ang Philippine Space Agency may kaparehong advisory. Hinikayat din ng mga ospital at ahensya ng gobyerno ang publiko na i-report sa kanilang tanggapan kapag nakaranas ng ganitong modus. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mas pina-espesyal ang pagpapailaw ng higanteng Christmas tree sa Malabon dahil tampok doon ang mga volunteer na nagbigay ng kanilang hindi matatawarang serbisyo publiko. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie! Vicky, higit sa ilaw at kasiyahan, tampok ngayong gabi ang mga volunteers ng Malabon na nagbigay pag-asa sa gitna ng bagyo, kalamidad, sunog at baha at patuloy na nagpapadama ng tunay na diwa ng Pasko dito sa Malabon.
Makulay at mas maliwanag ang pagsalubong ng Malabon City sa Kapaskuhan ngayong taon. Sa Welcome Arc sa Barangay Tunsuya, opisyal nang pinailawan ang 40-foot giant Christmas tree. Nasinundan ng ilang minutong fireworks display. Ang tema ngayong taon, May Your Wish Come True, ay sumisimbolo sa mga pangarap at adhikain ng mga mamamayan ng lungsod upang gawing maunlad, inklusibo at kaaya-ayang tirhan ang Malabon para sa lahat. Tampok ngayong gabi ang 21 ahensya, organisasyon at volunteers mula sa mga tumulong sa mga biktima ng bagyo, baha at sunog hanggang sa mga nagserbisyo sa iba't ibang programa ng lungsod. Bilang simbolo ng kanilang serbisyo at malasakit, isa-isa nilang inilagay ang mga parol at Christmas tree na nagbigay ng espesyal at makulay na diwa ng Pasko sa programa. Masaya po. Karangalan po namin yun, ma'am, na i-represent po ang Malabon City. Nandun na po yung kaba, pero mas nangingibabaw po kasi yung damdamin para makatulong sa mamamayan. Sa pag-recognition niya sa amin bilang mga kasundulan na sa pagdating ng sakuna, andyan po kami na kung kailangan nila ng tulong sa amin sa mga kasundulan dito sa Malabon, ay andyan po palagi kami para upang tumulong po sa kanila. Kasabay ito ng pagdiriwang ng International Volunteers Day bilang pagkilala sa kanilang malasakit at walang sawang pagtulong sa komunidad. Umaasa naman ang LGU na lalo pang dadagsa ang mga bibisita sa lungsod sa mga susunod na araw. Ipinagdiwang din ang tagumpay ng Cleanest and Greenest Barangay Winners, patunay ng disiplina, malasakit at pagkakaisa ng bawat Malabueño. Vicky, sa pagsisimula ng Kapaskuhan dito sa Malabon, ipinapaalala ng mga volunteers na ang tunay na liwanag ng Pasko ay ang pusong handang maglingkod sa komunidad. At yan ang latest mula rito sa Malabon. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 21 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ang Pasko